naata sa amin ang application. Mga kapatid, ang aking testimony ngayong gabi, bilang isa ka asawa na naka-asawa ng hindi kanyang pananampalataya. Bagamat po, mga kapatid, ay nagkamali ako sa pili. Pero po aking idalangin sa Diyos na palagi hanggang ngayon hindi pa rin siya nanampalataya. Pero aking nanampalataya ako sa Diyos na ibigay niya ang aming ama sa tahanan bago mudating ang Diyos dito sa Panginoon upang pagbuhat sa atin. Isiyan ko lang po sa malapit na ang alas 12. Dito aking basahin sa awit. Kung may Biblia kayo, buksan ninyo sa awit 37:5. Sabi dito, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Kaya po sa aking testimony na nampalataya ako sa Diyos malulutan na bago mo dating siya dito sa alapaap ay ang aking asawa kasama na yan. Yun lang po ang aking na-expect na panalangin. Bagamat mga kapatid, hindi ko panampalataya ang aking asawa o mga anak, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kaya nangako siya. Sabi dito sa 24, magtiwala ka sa Panginoon. Ay, 4. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ibibigay. Yun lang po. Amen.
Magandang gabi po mga kapatid. Sa gabi ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na tayo po ay nagtipon-tipon sa lugar na ito. Mga kapatid, ang aking testimony ay patungkol sa aking asawa. Nagkaroon po ako ng matinding pagsubok sa aming pamilya, sa aking asawa. Siya po ay dati po hindi siya 70 Adventist. Ngunit sa katagalan na aming pagsasama ay nadala ko rin siya bilang isang Adventista. Ngunit sa hindi maiwasan, ang mga pagsubok ay dumating sa ating buhay. Noong taong 2010 hanggang itong kasalukuyan, ang asawa ko po ay nagkaroon ng karamdaman. Sa madaling salita ay hindi na siya makapagtrabaho dahil sa kanyang kalagayan. Siya po ay na-admit noong 2011, pero bago pa man dumating 2011, nagkaroon na rin siya ng mga pagsusuri sa ibang hospital, sa ibang mga doktor. Pero yung pinaka mahirap na dumating ay yung na-admit siya na sabihin na lang natin na walang-wala talaga. As in, wala. Na pinasok namin siya sa hospital na wala kaming mayroon man pero barya-barya lang. Dinala namin siya sa Las Piñas Doctor Hospital noong 2010, alam din ng aming ni Pastor, tumawag din ako sa kanya noon dahil po sa kagipitan. Pero alam ko po na tayo mga anak ng Diyos ay hindi niya pababayaan. Marami siyang mga pangako na dapat nating panghawakan. Noong kami po ay pumunta doon sa ospital, nanghiram lang po ako ng pira sa aking kapitbahay para may tubod po siya sa ospital. Marami pong mga inipirmahan ng mga doktor sa akin na sa katunayan na kung ano man ang mga pagsusuri sa kanya ay aking babayaran yun. Pinirmahan ko lahat yun dahil alam ko na malakas ang loob ko upang gawin yun dahil alam ko nga ang Panginoon ay nasa side natin. Hindi niya tayo pababayaan. So, ang sakit po ng asawa ko ay hindi ko alam kung ano kasi lahat ng mga test niya negative, pero siya ay nagsusuka ng dugo. May diabetes din siya, pero sabi ng doktor, kaya siya tumaas ang kanyang diabetes dahil sa tension at saka sa problema dahil siguro nag-iisip siya sa kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa kanya, gagaling ang sakit niya pag nawala na yung pagsusuka niya ng dugo. In-endoscopy siya, pero wala rin nakita sa kanya. In-ultrasound siya, wala rin pong nakita sa kanya. Isang araw lang kami doon sa doktor, nag-bill na po kami ng more than 25,000. Hindi pa kasama yung endoscopy at mga gamot niya. Nung time na yun, wala akong ibang malapitan kundi ang Panginoon. Mga kapatid, maraming bisis akong lumapit sa Panginoon. Hindi niya ako
pinabayaan. Wala akong pera, pero bigla na lang dumating ang mga tulong na hindi ko alam. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang tulong sa amin. Pero bagamat yung mga tulong na yun ay amin natanggap mula sa Panginoon sa sari-sari mga kaibigan at mga kakilala namin na kapatiran. Yung asawa ko, inilabas namin sa hospital na wala pa rin kagalingan hanggang sa ngayon. Ang asawa ko po ang pinakahuling, sabi ng doktor sa amin, yung pinaka-final na gagawin sa kanya ay ang MRI. Dahil baka mayroon daw pong ugat na na-disalign or doon po makikita sa MRI. Pero bilang asawa, wala po akong ibang trabaho kundi nagtitinda lang po kami ng gulay at nangungupahan. Ang asawa ko po ay walang trabaho. Hindi ko wala po kaming kakayanan upang gawin yun. Pero hindi ko ako hinto sa patingin sa Panginoon dahil ang Panginoon ko ay hindi rin siya hinto sa pagtulong sa akin. Kaya mga kapatid, hiling ko lang din sa inyo na tulungan niyo po kami kapag manalangin para sa kagalingan ng asawa ko. Lahat po tayo ay may mamahal sa buhay. Hindi natin kaya na mayroon silang makaramdaman na hindi natin malutas. Pero sa lahat-lahat, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil nandyan siya, kinakalong kami sa lahat ng aming mga problema. Sa aming tahanan, sa aming mga kapitbahay. Kahit ano man ang nangyari sa amin, pero mga kapitbahay namin, mga kapatid, hindi sila naniniwala na wala kaming pera. Dahil araw-araw naman kami nakakain, araw-araw naman nagagawa namin ang paraan na aming problema. Ganun katindi ang Panginoon gumawa sa kanyang mga anak. Ito lang ang aking konting Amen. I want to know you more.
ordinary me, lose like fancy. My heart begins to breathe, and you give it to live it from. I come on the rainbow, my days and days are shattered stone. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart, know your mind. Looking in your eyes, feel up within me. Brighter day, I want to know you. Oh, I want to know you. Lord, I want to know you. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. At tayo po ay magbasa ng salita po sa ating Bible reading. Hear me, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am faithful to you. Save your servant, who trusts in you. You are my God. Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you. You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. My prayer, Lord, listen to my cry for mercy. When I am distressed, I call to you, because you answer me. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord, my God, with all my heart. I will glorify your name forever, for great is your love towards me. You have delivered me from the death, from the realm of the dead. Turn to me and have mercy on me. Show your strength in behalf of your servant. Save me because I serve you. Give me a sign of your goodness, that my enemies may see it and be put to shame. For you, Lord, have helped me and comforted me.
sa muling happy Sabbath na magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. So, sa gabi ito, sabi ko mga kapatid, tingnan ko mura sa Labdusi na nang sabi ko, lusot na kami. Pero sabi nga dahil mayroon tayong tungkulin dapat ganapin sa araw na ito, sa mga oras na ito, magpapatuloy ang ating gawain tayo sa pagkakita. Ito mga kapatid, sabi nga, wala naman yata Cinderella dito, na pagpatak ng Labdusi, nagbabago ngayon. Yes. Kaya sa amin, nung pinanong si Pastor, part namin, yung sabi niya, supplication. So sabi ko, talagang ang taga-Testos ay lagi maraming hinihiling, maraming petition, maraming request. Tamang-tama yun sa amin. Yes. So sabi nga mga kapatid, sa ating pananalangin, ang supplication ay pinakamahalaga. Minsan sa ating pananalangin, nakakalimutan natin na tayo'y magmapuri sa Panginoon, nandun na agad, Panginoon, bigyan mo kami na makakain. Minsan humingi na agad tayo sa Panginoon, hindi pa tayo nagpapasalamat. Supplication. Ano ba ang kalagayan? How our prayer of supplication will be effective? Lahat tayo mga kapatid bilang Kristiyano, alam natin, at tayo lahat, ang tanging pag-asa natin, lalo na yung walang kapag-pag-asa, ay ang ating Panginoon. Ngunit minsan, bakit tayo nabibigo? Bagkus ang Panginoon na nangako sa atin ng mga bagay. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya sa atin, mga kapatid, ano bang pamamaraan na ating paglapit sa Kanya para sabihin natin, para sigurado ako'y sasagutin ng Panginoon, kapatid? Ano ba ang ating gagawin? Ano ba ang sinabi ng banal na kasulatan para maging epektibo ang ating mga hiling o ang ating petition sa ating Panginoon? Ito ang binabanggit sa atin sa mga talata na matatagpuan sa Hebrews chapter 4, verse 16. Ang sabi dito mga kapatid, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. So, ang sabi nga mga kapatid, we must come boldly. Mayroon tayong confidence, mayroon tayong tiwala na hindi tayo pababayaan, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, tayo'y magtilapit na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Mga kapatid, ang sabi nga, biyaya yan. Pero ito mga kapatid, ang sabi niya, tayo'y magtiwala na tayo'y makatatanggap ng bagay nito sa panahon. Mga kapatid, isip pa kayo. Yes. Ay, sabi niya, sa panahon ng pangangailangan. So mga kapatid, kaya ang sabi niya, kung tayo nanalangin sa Panginoon, tayo may tiwala na tayo anak ng Diyos, na tayo sasagutin ng Diyos. Una mga kapatid, tayo dapat ay kilalanin natin ang sarili natin sa pag-arap sa Kanya. Ano ba tayo? Tama ang sabi kanina ng ating kapatid, na sabi nga, man without God means nothing. Ang tao, itong sabi ni Abraham mga kapatid, sa Genesis 18:27. Genesis 18:27. Ang sabi niya, and Abraham answered and said, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Mga kapatid, ang sabi dito, na siya, sabi ni Abraham, sumagot siya, nagsabi, narito ngayon nangangasa ko, magsalita sa Panginoon. Ang sabi niya, na ako'y alabo. Mga kapatid, alabo at abo lamang. Mga kapatid, sino tayo sa harap ng Panginoon? Kilalanin natin ang ating sarili habang tayo ay humihingi sa Panginoon. Habang may petition tayo na lahat ng bagay nito kung wala ang Panginoon ito sa buhay natin. Mga kapatid, wala tayong benta sa mundo ito. Pero mapalad tayo mga kapatid. Mapalad tayong lahat na nandito ngayon. Mapalad tayo dahil ito ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sa Juan 1:12. Ito mga kapatid, Juan 1:12.
But as many as received him, to them give to power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin na napakapalad natin na sinabi na tapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatang mangumalak ng Diyos. Mga kapatid, ikaw ba kung tatawagin anak o kapatid ng anak ng Diyos ngayon ikaw ba'y walang confidence na lumapit sa Kanya? Mga kapatid, sa aking anak minsan, nakaupo ako. Kunti na ako mahulog sa upuan. Ang sabi niya pa, pagod na ako sa pagbabiyahe minsan, pwede ba bumili na tayo ng kotse? Confidence naman ako mga kapatid na kaya kong bumili ng kotse na hindi niya alam na kahit bisikleta, gulong ng bisikleta, hindi ko kaya bilhin. Pero ang anak ko lumapit pa, pwede ba bumili tayo ng kotse? May confidence, aggressive na sinasabi niya mga kapatid, Papa, dahil pagod na ako, mag-commute. Tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. O tayo ba'y nagsasalita? Kami ang mga anak ng Diyos? Dito sa bayan ng Las Piñas, ngunit pag namingi sa Panginoon, sinagutin ng Diyos ang aking panalangin. Nanalangin ako kapatid sa Panginoon na hindi ako pababayaan. Ngunit pagkatapos tumayo ang sabi, sasagutin kayo ng Diyos. We must be aggressive. We must have confidence. Minsan mga kapatid sa buhay namin, sa aming buhay wala na kami pinagkatiwalaan sinuman, kundi ang Diyos lang. Naalala ko mga kapatid, nung before enrollment, nung June, dalawang anak namin papasok sa UP. Nung mag-inquire ako mga kapatid, ang dalawang anak ko, kung may pera man kami mga kapatid, kulang pa ng 10,000 para i-enroll aking mga anak. Tumawag ako sa ex-girlfriend ko. Dahil alam ko, siya lang ang makakawan. Kasi ngayon mga kapatid, natawa ko na yan. Kaya ex ko yan dati. So mga kapatid, nung tumawag ako, sabi ko, Ma, sabi ko, kulang ba ng 10,000 ang ating pera para maka-enroll ang ating dalawang anak sa AUP? Pero ito'y hiniling namin sa Diyos. Bago ito gagawin, hiniling ko iyo'y kalooban ng mo Panginoon, ibigay mo sa amin. Dahil ang sabi niya sa naunang 1:5-14, ang sabi niya kung lahat ng bagay na ito mga kapatid ay iyong hinihingi ayon sa kanyang kalooban, ito'y ibibigay niya sa iyo. Itong pinanghawakan ko mga kapatid. Kung ito'y kalooban ng Diyos, ito'y ibibigay niya sa akin. Sabi ng asawa ko, malakas din sa pananampalataya. Sabi ng asawa ko, Pa, we must pray together. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagkatapos mga kapatid, tayo nandun siya dito ako, magkasabay kami nanalangin sa Panginoon. After a week, sabi niya, before kami magpa-enroll. Ang sabi ng aking asawa, tumawag, Papa, sabi niya, may bagong batas ngayon dito sa Taiwan, na may bagong scheme sila para sa mga employee, na mga foreign employee, na dapat mga magdadagdagan ng kanilang sahod, ito'y bibigay sa next month. Pero napakabuti ng Panginoon mga kapatid na ngayong buwan ay kailangan namin ng buwan na yon. Ang sabi, ibinigay na sa akin, Papa. At isakto ang pangangailangan namin mga kapatid na 10,000 yun mismo ang nadagdag na pinadala ng aking misis. Grabe! The effectiveness of prayer and supplication. Dahil we believe that we are the children of God at hindi kami pababayaan ng Panginoon. Ito mga kapatid ay mga pangako ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. Ang sabi niya sa chapter 23, mga kapatid, ng Psalms, ito'y paborito ko dahil ito'y pinanghawakan ko. Sa verse 6, sabi doon mga kapatid, Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Mga kapatid, ang sabi ko, God won't let me down. Sabi ng Resuna, won't let you down.
Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiyain. Ikay nagpakilala, Vincent, ikay anak ko, ikay 70 Adventist, ikay, sabi niya, kilala sa pupo na ikay 70 Adventist. Sabi niya, hindi kita ipapahiya sa mga tao yan. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi kayo ipapahiya ng Panginoon sa mga taong nakaligid sa inyo na nakakakilala na kayo'y mga Seventh-day Adventist. Ang sabi niya, ako'y pinaghahandaan ko kayo ng mga dulang. Ng dulang, sabi niya, because we are anointed of His Holy Spirit. At sabihin natin, my cup runneth over. This is the table that God prepares us. This is the table of replenishment. Pagkakataon sa mga oras, kapatid na ikay nawawalan, God prepares us the table of replenishment. God prepares us the table of restoration. Ano ba ang bagay na nawala sa iyo? Ano ba ang nawawala sa iyo? Buhay ng anak mo, mga kapatid. God prepares the table of restoration. God prepares the table of remembrance. That remembering that He is our God and we are His people. Amen? Amen. And God preparing that table of rejoicing. Aba, may anak ba ang Diyos na hindi masaya? Hindi ka anak ng Diyos, kapatid, hindi ka masaya. Isipin mo, kakanta pa. Ay, diba? Kakanta-kanta pa yung mga kapatid. Kahit bagyo o ulan o araw man, tsunami man mga kapatid. Kaya nung dumating ang tsunami, huwag kayong matakot dahil hindi yan nasisira sa mundo. Ang Diyos na hindi yan sisira sa mundo. Ang pagbalik ng Panginoon, yun ang tayo tatayo sa sabihin ito ng aming Diyos na aming inaantay. This is the day of rejoicing. Mga kapatid, hindi ko makakalimutan ang laging sinasabi ng ating ng isang broadcaster. Ang sabi niya ni investigador, hindi ko kayo tatantanan. Bakit? Hindi kayo papabayaan mga kapatid. Ang sabi dahil si goodness, si mercy, hindi kayo tatantanan, susundan kayo. Saan man kayong paparoon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bakit? Because God wants us, you and me, to dwell in His house forever. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, may hiling tayo sa Kanya. Sa bawat paghiling natin, siya'y naghanda ng bagay na yun. Dito tayo mga kapatid, sa gabi nito'y nagsama-sama upang ipahayag ng sabi na sa 12 ng Gawa 12:5 na ang sabi doon habang si Pedro ay nakakulong at ang iglesia ay nanalangin na may naninigas ng mas panalangin at naligtas si Pedro. Mga kapatid, tayo lahat, tayo ay namumuhay sa mundo o sa panahon ng kabag-bagan. Ngunit, namumuhay tayo sa panahon ng puno ng pag-asa. Sa tsunami, huwag nyo tingnan mga kapatid, ang milyong-milyong namatay. Ang tingnan nyo, yung isang tanggol na nasurvive kung gaano kabuti ng Diyos. Na isang walang kaalam-alam na tanggol ay nabuhay mula sa grabing dilubyong nangyari. Paano ginabayan ng Panginoon ang batang ito? Sabi ng Panginoon, kapatid, kung ang mga maya hindi ko pinabayaan, kung ang mga liryos at parangay nagsusuot din ang damit na lalong tumikad lang ang kanyang sakdaliti. Kayo pa kaya, but more than it, na minahal ko bigil sa lahat. Mga kapatid, ito lang ang aking dahil alas 12 na magtatapos na tayo, pero effective supplication. We must have confidence na tayo sa sabihin ng Panginoon. We must have, sabihin nga natin, we must come to the Lord boldly. Mga kapatid, sa gabi nito, ang tanging kong hinihiling tayo sa inyo na sana ito special na panalangin na isama niyo ang aking pamangkin.
4 years old na siya ngayon ay under ng mga laboratory para anumang oras ay naka-schedule siya sa open heart surgery. Dahil butas siya sa puso, ngayon carcinoma at siya ay tatakpan ngayon, 50-50 kung mabubuhay o hindi. Pero alam ko na hindi pababayaan ng Panginoon. Ang Panginoon ang bumibigay ng buhay, ang Panginoon ang kukuha ng buhay, ang importante, ating pinupuri ang Panginoon sa lahat ng kabutihang ibinigay niya sa amin. Magandang gabi sa inyo lahat. Amen.